Isang napakagandang umaga sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa araw na ito? Bago po tayo magsimula sa ating virtual class, inaanyayahan ang lahat na buksan ang inyong mga mikropono at saka ang inyong mga camera para sa ating panalangin. Whether you finish watching or not, it is 5 minutes. Tapos na po ang oras niyo sa panunood ng video. Okay, para sa ating panalangin ngayon, ito po ay pangungunahan ni Joanna. Joanna? Are you watching it? Joanna? Yes, miss. Ano na, miss? On prayer, miss. Oo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Please guide us for today and please give us a peace of mind to understand. Continue with our discussion. Joanna, you turn on your microphone. Yes, miss. Kadyo sa miss. Kaya murag naay ko ang miss. We have two types of circulatory system. The open and the closed circulatory system. Okay, now we're not discussing that one. Okay, now we're going to Joanna. Miss. Daan naman, miss. Human na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Again, magandang umaga sa inyo, grade 8. Magandang umaga, miss. Magandang umaga, miss. Again, magandang umaga sa inyo, grade 8. Magandang umaga, miss. Okay. By the way, I am done checking your attendance while you're viewing the video out there. I am done checking your attendance. Okay. Tinatalakay natin kahapon ang tungkol sa katangiang pisikal ng ating daigdig, kung saan nalalaman ninyo ang apat na istruktura ng daigdig. Ano-ano ang apat na yon? The first one we have is, ano ang apat na istruktura ng daigdig? We have The crust, miss. Okay, we have the crust, followed by mantle, followed by outer core and the inner core. Again, ang apat na istruktura ng daigdig ay ang crust, mantle, inner core, at outer core. At matatalakay rin natin ang iba't ibang grid ng ating daigdig, kung saan nalalaman natin ang longitude, latitude, prime meridian, ano pa yun? Ecuador, Arctic Circle, Antarctic Circle, ano pa? Tropic of Capricorn, Tropic Okay, of Cancer. very good. Tropic of Capricorn at saka Tropic of Cancer. Okay. Sa umagang ito ay i-continue natin ang pagtatalakay sa klema ng daigdig. Again, i-continue natin ang pagtatalakay sa klema ng ating daigdig. Ano kaya ang mga klema na mayroon ang ating daigdig? Okay. Alam kong may mga ideya na kayo dyan kasi katatapos nilang na-view ang video na ipinaste ko sa LMS nyo. Okay. Samuel, nakikita mo ba ang video na ipinaste ko doon sa LMS, Samuel? Opo, miss. Okay, how about you, Jasame? Jasame, nakikita niyo po ba? Yes. Jasame? I can't hear you. Your microphone is off. Okay. How about you, Ava? Ava?
Natingnan niyo po ba ang video? Opo, Miss. Okay, ngayong natitingnan niyo na ang video na ipinaste ko sa inyong LMS, ano ba ang kaibahan ng klema at ano ang kaibahan ng panahon? Can I ask, Trisha, pwede niyo po bang ibahagi ang kaibahan ng panahon at ng klema, Trisha? Miss, ang panahon, Miss, kay kanang kuan, Miss. Ang panahon kay kanang everyday nga makuan na to, Miss, like kanang sunny or it's raining, ya. Ang klima, Miss, kay kanang bitaw usahay ra makuan, Miss, kanang Ma? usahay ra makuan, Miss, ba. Okay. Ang klema, ito ay tumutukoy sa kondisyon ng atmosfera ng isang lugar o rehiyon sa loob ng mahabang panahon. Samantala, ang panahon naman, ito ay tumutukoy sa kondisyon ng atmosfera ng isang lugar o rehiyon sa loob ng isang tiyak at maikling panahon. Ang kaibahan ng klema at ng panahon, ang klema ito ay tumutukoy sa mahahabang panahon, kondisyon ng atmosfera sa isang lugar o rehiyon sa napakahabang panahon. Samantala, ang panahon naman, ito ay tumutukoy sa kondisyon ng atmosfera sa maikling panahon. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng klema, kaibahan ng klema at kaibahan ng panahon. Kung sinasabi nating klema, mga halimbawa nito ay ang tag-araw o tag-tuyot, tag-ulan, taglamig, at tagsibol. Yun ay ang mga halimbawa ng klema. Samantalang pag sinasabi nating panahon, kung saan ito ay tumutukoy sa kondisyon ng atmosfera sa maikling panahon, mga halimbawa nito ay kagaya ng maaraw na panahon, maulap na panahon, mahanging panahon, maulang panahon, mabagyong panahon. Nakikita niyo po ba ang kaibahan ng dalawa? Nakikita niyo po ba ang kaibahan ng dalawa, class? Okay, show me your right thumb if naiintindihan niyo ang kaibahan ng klema at saka ng panahon. Ibig sabihin, again, kung klema, ito ay ang kalagayan ng atmosfera sa mahabang panahon. Samantala naman, ang panahon, ito ay tumutukoy sa kalagayan ng atmosfera sa maikling panahon, kagaya ng maaraw na panahon, maulap, mabagyo, maulang panahon. Yan ay tumutukoy sa panahon at hindi sa klema. Alright. Next. Bakit? Next. Mahalaga bang mauunawahan ng mga tao ang klema ng kanilang lugar o rehiyon? Para sa iyo, Hillary, mahalaga bang mauunawaan ng mga tao ang klema ng kanilang lugar o rehiyon? Hillary? Opo, Is it very important? yes, Miss, dahil Okay. para malaman natin kung kailan, kung may mangyayari ba sa araw na yun, Miss. Para masigurado yung kaligtasan natin. Okay, very good. You also have a point, Hillary. Napaka-importante nating malaman kung ano ang klema o panahon meron ang isang lugar o ang isang rehiyon sapagkat para naman tayo ay maa-aware kung baga, for example, ngayon, ang panahon ngayon ay tag-ulan. Ma-prepare natin ang ating sarili na tayo ay magdala ng mga payong, ng mga raincoat, di ba? Napaka-importante talagang malalaman natin ang ating panahon o di kaya ang klima ng isang lugar. Okay, next. Hindi ko na na-share ang Teka muna. Naglalag dito. Wait for a while. Okay.
Nakikita niyo po ba dyan sa mga screens ninyo? Hindi po. Okay, wait. About that one? Okay. Opo. Ay, nawag na. Bakit mahalagang mauunawaan ng mga tao ang klema ng kanilang lugar o rehiyon? Ito ay dahil malaki ang epekto nito sa pamumuhay ng mga tao sapagkat nakabatay ang kanilang kabuhayan, uri ng tirahan, mga gawain at paniniwala at iba pang aspeto ng kanilang buhay. Of course, mahalagang mauunawaan ng mga tao ang klema ng kanilang lugar o rehiyon dahil nakabatay ang kanilang kabuhayan. For example, kung ang inyong lugar ay uulanin, meaning madalas uulan doon, kayo po ba ay magtatanim ng mga kahit na hindi naaayon sa tag-ulan? Hindi po. Ang pangkabuhayan nyo doon ay nakabatay kung anong meron or anong klema meron ang iyong puok o ang inyong lugar. Hindi po ba? Okay. Pag sinasabi nating ang iyong lugar ay uulanin, nararapat po bang magkaroon kayo ng tirahan na kagaya ng kanang parihara sa squatter nga mabasa directly? Hindi po. Kaya nga po ang uri ng tirahan nyo, ang uri ng pamumuhay nyo ay nakabatay kung anong klema meron ang iyong lugar. Lahat-lahat ay napakahalaga napakahalagang mauunawaan ng isang tao or ng mamamayan kung anong anong klema or anong panahon meron kayo diyan. Understood? Okay, next. Sa tingin nyo ba ay may mga salik na nakaapekto kung anong klema mayroon ang isang lugar o rehiyon? Sa tingin nyo ba ano bang ibig sabihin ng salik? In English, anong ibig sabihin ng salik? May mga idea po kayo dyan? Ibig sabihin ng salik, ano po, Samuel? Miss, factors, Miss. Very good. Ibig sabihin ng salik ay factors. Meaning, sa tingin nyo ba may mga factors ba kuno na nakakaapekto kung anong klema meron kayo or mayroon ng isang lugar? Definitely, oo. Dahil mayroong tatlong pangunahing rehiyong pangklema ayon sa latitude kung saan matatagpuan ang isang lugar. Okay, tingnan natin kung ano-ano ang mga iyon. Mayroon tayong mga salik na nakakaapekto sa uri ng klimang nararanasan sa isang lugar o rehiyon. Unang-una rito ay ang kinaroroonan ng latitude. Again, pinakauna rito na salik ay ang kinaroroonan ng latitude. Okay, we have mababang latitude. Ang mga bansa or ang mga rehiyon sa pagitan ng tropiko ng Cancer at ang mga tropiko ng Capricorn. Yung mga bansa na yon ay may mababang latitude. Meaning to say, ang mga bansa sa lugar na ito ay nakaranas ng tropical na klima. Kabilang sa mga mayroong tropical na klima ay ang Pilipinas, kung saan 6 na buwan ng tag-araw at 6 na buwan naman ng tag-ulan. Okay, next. We have gitnang latitude. Sa gitnang latitude, ito ay tumutukoy sa mga rehiyon sa pagitan ng tropiko ng Cancer at kabilugang Artiko, kung saan sila po ay nakaranas ng katamtamang klema na nahahati sa 4 na panahon. Ibig sabihin, sila po ay nakaranas ng 4 na panahon. Ito po ay ang tag-araw, taglagas, taglamig, at tagsibol. Okay. Ano po ang
ano po rito, may new po tayo na word na hindi natin maiintindihan. Tag-araw, alam natin yan. Taglamig, alam din natin yan. Ang taglagas. Taglagas, ito po sa English, ito po ibig sabihin ay autumn. Meaning, panahon ng pagkaroon ng tag-araw at bago dumating ang taglamig. Again, ibig sabihin ng taglagas ay autumn. We also have tagsibol. Ano po ba ang ibig sabihin ng tagsibol? Pag sinasabi nating tagsibol, in English, ito po ay spring. Again, pag sinasabi nating tagsibol, ito po ay tumutukoy sa spring. Okay, ano naman ang spring o ang tagsibol? Ito po ay isang panahong paglipas ng tagyelo at bago sumapit ang tag-init o tag-araw. Okay, next we have mataas na latitude. Pag mataas na latitude or pag ang isang rehiyon ay nasa mataas na latitude, sila po or ang mga tao po doon ay nakaranas ng napakalamig na klima dahil buong taong umuulan ng niebe. Siguro marami sa inyo ang gustong pumunta or magkagusto sa panahon na ito. Dahil alam kong gustong-gusto nyo magkaroon ng klemang napakalamig. Kagaya ng klema na nandun sa ibang bansa. Di ba gusto nyong mag-aircon palagi? Gusto natin ng pag natutulog tayo parang nilalamig tayo? Di ba, Samuel? Gustong-gusto mo yon? How about you, Jesame? Gusto mo ba yon? How about you, Charles? Gusto mo ba yon? Okay. Tumawa lang si Charles. Okay, next. Pangalawang salik na nakaapekto sa Pangalawang salik na nakaapekto sa uri ng klema meron ang isang lugar o isang rehiyon ay ang distansya o layo nito sa karagatan o bulubundukin. Okay. Ang mga lupaing malayo sa karagatan at nakatago sa mahabang bulubundukin ay hindi nararating ng mahalumigmig na hangin. Ano ba ang ibig sabihin ng mahalumigmig na hangin? Ito ay, anong ibig sabihin dyan? Ito ay tumutukoy or in English, mahalumigmig, it means humid. When I say humid, it is high level of water vapor in the atmosphere. Ibig sabihin, tubig na tinataglay ng hangin. So, ang mga lupaing malayo sa karagatan o di kaya'y napakalayo sa karagatan ay hindi nararating ng mahalumigmig na hangin. Next, pangatlong salik na nakaapekto ng klema meron ng isang lugar o isang rehiyon ay ang dami ng halumigmig at lapit ng Ecuador. Of course, pag napakaraming halumigmig o di kaya'y malapit ka sa Ecuador o di kaya'y ang mga bansang malapit sa Ecuador, sila po ay nakaranas ng masaganang ulan at mataas na temperatura sa loob ng buong taon. So, yung mga bansa na malapit sa Ecuador, kung titingnan nyo ang mga globo nyo dyan, tingnan nyo ang mga bansang napakalapit sa Ecuador. Yung mga bansang yun ay may masaganang ulan at mataas na temperatura in the whole year. Okay, next. Next we have is direksyong umiiral na hangin. Of course, nakakaapekto rin ito, direksyong umiiral na hangin. So, kumbaga, ang mga lugar na ito ay madalas ding madadaanan ng bagyo o buhawi. Of course, kung ang inyong lugar o ang inyong region is daanan yun sa bagyo ba? What do you call that one? Just like here in the Philippines, ano ba ang mga bansang masyadong dadaanan ng bagyo? In Catanduanes, Leyte, they're more on prone to bagyo. Kasi ang lugar nila or ang rehiyon nila ay nakadireksyon or kumbaga direction jud sa hangin ba?
na direct sa ila ang hangin, or how do I explain that? Kanang ang ilang place is maudyoy agianan sa hangin. That's it. Next, we have taas ng lugar o altitude. Okay, ikalima sa salik or ikalima sa factor na nakakaapekto ay ang taas ng lugar o altitude. Kung saan sila po ay nakaranas ng malamig na klima dahil mas manipis na ang hangin sa mataas na lugar kaysa nasa kapatagan at kaunti na ang kakayahan nitong sumipsip ng init mula sa araw. Okay, di ba kagaya ng mga lugar natin dito sa Pilipinas, pag ang ating bahay or pag ang ating lugar ay nandyan sa mataas, ibig sabihin yan ay napakaginaw. 'Di ba? Nararanasan niyo po ba 'yon doon sa mga provinces niyo na kapag ang inyong bahay ay nandyan sa pinakatuktok ng bundok, 'di ba? Mafe-feel niyo na napakaginaw doon. Next. Okay. Ngayon tatalakayin natin ang iba't ibang klima meron ang ating daigdig. Ano kaya ang mga klima meron ang ating daigdig? Okay, first we have is the tropical. I know that you're very much familiar with the tropical because our country, the Philippines, is a tropic country, is experiencing tropical climate. Ito po ay ang pagkakaroon ng mainit na klima. Kaya nga sinasabi nilang tayo po dito na naninirahan sa Pilipinas ay hindi magkaka-COVID dahil ang ating bansa ay nagkakaroon ng tropic climates. Kumbaga hindi nakaka-survive yung virus dahil napakainit ng ating bansa. Hindi kagaya ng ibang bansa na napakalamig at they are very prone on the virus. Okay, next. Tuyo. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng tuyo. Dry. Ito ay isang panahon na sobrang init. The third one we have is katamtaman. Ito ay klima kung saan hindi sobrang init o sobrang lamig ng lugar. From the word itself, katamtaman, meaning balanse lang, hindi masyadong mainit at saka hindi rin naman masyadong maginaw. Katamtaman lamang po. Next. Oops. Next we have is continental. Continental, ang klima ng mga panloob, ibig sabihin ng continental na klima, ito po ay ang klima ng mga panloob na mga lugar na napakalayo mula sa impluwensya ng dagat. Meaning, sila po ay napakalayo sa dagat. Sila po ay may posibilidad na mainit kung tag-init at saka malamig kung taglamig. Meaning, hindi sila fixed kung ano ang klima nila. Kapag mainit, sila talaga ay nakaranas ng napakainit at saka kapag taglamig, sila po ay nakaranas ng napakalamig. Next, we have, okay, I'm going to give you examples of the countries experiencing continental climate. So, isa sa mga bansa or ang mga bansang nakaranas or mayroon ng continental climate ay ang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Siberia, Georgia, Mongolia, and Armenia. These are the following countries that experience continental climate. Next we have is polar. Do you have any idea ano ang polar climate? Do you have any idea ano ang ibig sabihin ng polar climate? Wala po. Pag sinasabi nating polar climate, ito po ang klima ng mga bansang napakalamig na kung saan kadalasan sila po ay nag-uulan ng mga niyebe. So ano-anong mga bansa ano-anong mga bansa o ano-anong mga kontinente ang nagkaroon ng ano ibig sabihin nito?
nagkakaroon ng polar na klema. Ito po ay ang mga bansa ng Antarctico at Arctico. Sila po ay nakaranas ng polar na klema, kagaya ng Greenland, ng Denmark, ng Brazil, ng Iceland. Sila po ay nakaranas ng polar na klema. So, ang mga tao doon ay nasasanay na rin kung gaano kaginaw doon sa kanilang lugar. 'Di ba? Sila po ay, sa lugar na yun po ay umuulan ng mga niebe o di kaya yung mga yelo. Okay. May mga katanungan po ba dyan? Naiintindihan po bang iba't ibang klema meron ang ating daigdig? Okay. Para ma-review nyo ang mga slides ko at ang mga ipinapakita kong PowerPoint presentations dito, pwede nyo po yung ma-access sa inyong LMS. At saka, pwede nyo rin pong ma-review ang video na nandun rin sa inyong LMS. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa gawain. I-explain ko muna sa inyo kung ano ang gagawin nyo sa inyong gawain. Okay. Sa inyong LMS, pupuntahan nyo ang gawain bilang pangalawa. Kung titingnan nyo doon, nandito ang, kumbaga, mayroong dalawang katanungan dyan. Bakit nagkakaiba-iba ang klema sa iba't ibang panig ng daigdig? At saka paano nakaapekto ang klema sa pamumuhay ng tao? So, ang dalawang katanungang ito ay sasagutan nyo dito. Ano ang inyong gagawin para masasagutan nyo dito? Pumunta kayo, i-enable nyo ito dito, enable editing, at saka pumunta kayo dito sa insert. Pagkatapos ng insert, mag-add kayo ng text box. Mag-draw kayo dito ng text box para ilagay ang sagot nyo dyan. Pag hindi kayo marunong mag-manipulate ng Microsoft Word, pwede din kayong mag-answer sa ibaba. Dito na banda or pa sa second page. Pag hindi kayo marunong mag-add ng text box dito, pwede na lang sa second page nyo i-attach yung answers ninyo. Okay? Pag tapos mo nang gawin ang gawain bilang pangalawa, okay. Pupunta rin tayo sa gawain 3. Ang gawain 3 pangatlo ay ito. Kaya ko ito. Maghanap ng 5 larawan na nagpapakita ng iba't ibang pang-aabuso ng kalikasan dito sa Pilipinas. I-copy-paste ang mga larawan ito sa unang column at ibigay ang mga datos sa sumusunod na column. Okay, bakit nilagyan ko nito? Bakit naisipan kong gawin ang activity na ito? Dahil gusto kong malaman ninyo na ang value. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang value ng ating lesson or ng ating tinatalakay ay tayo po ay binibiyayaan ng napakagandang mundo ng ating Panginoon. Nasa atin lamang po kung paano natin aalagaan at mamahalin ang mga ito. So bilang isang tao, tayo po ay nararapat na magpapakita ng pagmamahal sa kalikasan at sa lahat na ibinibigay ng ating poong may kapal. So, in relation with your output number 3, you are tasked to find 5 pictures wherein it shows ng pag-aabuso ng kalikasan here in the Philippines. And then, you're going to copy-paste the pictures here. You're going to put the location kung saan yan nangyari. Napakaraming pang-aabuso ng kalikasan ang makikita nyo sa Google. At saka kung valid yan, lagyan nyo ng location para makikita kung totoo talaga, hindi mo yan inaano lamang. Tas ang pangatlo dito ay ang maikling paglalarawan.
For example, dito, nag-illegal logging. Dayon, ang larawan dito ay illegal logging. Pangalawa dito ang lokasyon kung saan nangyari yan. Dito, maikling paglalarawan. So you're going to explain what the picture shows here. And then, ano ang pwede mong gawin? Bilang estudyante, ano ang pwede mong gawin? Example, instead of illegal logging, you're going to plant more trees. Just like that. Understood? Nakuha niyo po ba kung ano ang gawain niyo? Mga katanungan, wala na po ba? Okay, show me your right thumb if you get all the instructions. Okay. Kung may katanungan kayo along the way when you are going to access the activity, you can chat on our chat box there in our LMS. And kapag wala na po kayong katanungan, that would be all for today. Thank you so much, grade 8, and I hope you will do the activity. Again, the deadline for the submission of our activity will be on Saturday. So marami pa kayong oras na gawin ang inyong activity. Dalawa lang yon. Alam kong easy lang yon. Alright? Paalam, grade 8. Paalam, Miss Waben. Paalam.